Good morning mga kwatsero. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang pag-harvest namin ng aming sitaw at kung paano namin to nilalako dito sa aming lugar. Normally, ang pag-harvest ng sitaw mga kwatsero ay sinisimula namin maagang maaga. Kadalasan, alas 6 ng umaga. Kailangan kasi naming unahan yung bukang liwayway mga kwatsero para hindi mainit. Sa dami ng aanihin, minsan inaabot na kami ng alas 10 o alas 11 ng umaga. Tirik na talaga yung araw. Pag masyadong mainit mga kwatsero, nakakapagod, mabilis kang mapagod habang nag-aani ng gulay. Kaya kung mapapansin nyo mga kwatsero, ang mga farmers sa kanayunan ay madaling araw pa lamang gising na sila. Naghahanda na para sa kanilang araw sa kanilang bukirin. Pagkatapos naming anihin itong mga sitaw mga kwatsero, ay dadalhin na namin ito sa tabing sapa upang paghiwa-hiwalayin ang mga reject. Ang mga reject mga kwatsero ay hindi na namin ito binebenta. Ito ay inuulam na lang namin, konsumo sa bahay o di kaya pinapakain namin sa aming mga baboy. Pag walang pasok, katuwang talaga namin ang mga bata sa farmworks mga kwatsero. Kasi gusto namin na paglaki nila ay marunong na sila maghanap buhay at hindi sila mahihiya kasi ito ay isang marangal na hanap buhay. Dahil tapos na kami mag-sort ng mga sitaw namin mga kwatsero, ay handa na kami para ilako ito dito sa aming lugar. Kasama ko si Marites! At kinamada na ng kuya ko ang mga gulay sa aming Fortuner at saka na kami umalis. First time kong sumama sa paglalako mga kwatsero. Normally kasi sila na lang yung naglalako ng gulay. Sabi ko sasama ako at i-vlog ko para makita po ninyo at ma-appreciate yung buhay ng isang magsasaka na nagbibigay ng pagkain sa kanya-kanyang mga mesa. Kakarating lang din pala ng pinsan ko galing Maynila. Nakita namin ito sa daan kaya kinausap namin na sumama na lang din sa paglalako. Ang first stop namin mga kwatsero ay itong karinderya na nasa tabing dagat. Dahil nandito na lang din naman tayo, aking ipapakita ang ganda ng view dito sa lugar na to. Ay aba, kung dito ba naman ako kakain tapos ganyan yung view, mapaparami talaga ako ng kain. Sobrang saya ko mga kwatsero kasi sabi ng kuya ko ay bibili daw yung may-ari ng 1 kilo. Sobrang kaba ko talaga mga kwatsero kasi akala ko hindi sila bibili. Ang 1 kilo ng sitaw nga pala mga kwatsero ay 25 pesos lamang. Sinunod namin ang pamilihang bayan. Dito namin na-realize mga kwatsero na halos sarado lahat ng mga tindahan dahil araw ito ng eleksyon. Nagbakasakali kami sa aming suki kung kukuha ba ito ng gulay. Kaya nilatag ng kuya ko ang mga gulay na ito. At salamat sa Panginoon kasi inubos niya ang aming tinangkong. Ito yung parang kangkong na kamote, kaya tinangkong. Kaya tinimbang na ito ni ate at para malaman din namin kung magkano ang kikitain namin dito. Nasa 230 plus ang kinita namin dito mga kwatsero. At sinunod naming puntahan ang mga bukas na tindahan. Pero hindi sila kumuha mga kwatsero kaya nag-ikot-ikot pa kami sa iba't ibang stalls dito sa loob ng palengke. Kaso hindi daw sila kukuha mga kwatsero dahil wala daw mga mamimili. Kaya nagdesisyon ang kuya ko na ibenta ang mga gulay na ito sa mga tindahan at mga karinderya sa gilid ng highway. Kaso, maalat talaga mga kwatsero, hindi daw sila bibili. Sa pagkakataong ito mga kwatsero ay nangingibabaw ang aking lungkot dahil ganito pala ang kalagayan ng kuya ko sa tuwing naglalako siya ng gulay. Akala ko, madali lang, yun pala mahirap. Minsan, ako na yung nahihiyang pumasok at lumapit sa mga tindahan. Subalit, sa hirap ng buhay, kailangan nating lumaban. Kahit nakakahiyaman, sige pa rin. Laban lang, marangal naman kasi ito. Thank you! Hanggang sa nakarating na kami ng Pagadian, wala pa ring bumili sa amin. Malungkot ako para sa kuya ko, pero proud ako kasi ang ibang mga gulay ay binigay niya sa mga taong minsan tumulong sa kanya. Gaya sa vulcanizing shop, nakakadurog ng puso mga kwatsero. Meron kasi akong fear of rejection at naramdaman ko siya today. Pero ang lagi kong sinasabi, laban lang, kapit lang sa Jeremiah 29:11. For the plans that I have for you is to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. Kaya kung nasa lowest point ka ng buhay mo ngayon, nako, huwag kang mangamba. Darating din yung araw at panahon ay paibabaw ka rin. Hindi sa lahat ng oras, nasa ilalim tayo. Kapit lang, nandyan ang Panginoon.